Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may nais lang ho ako na i-share ho sa inyo. And I know na matutuwa ho kayo sa i-share ko ho sa inyo. Kapag mangyari ito sa administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos, talagang hahangaan ho talaga siya ng mas maraming Pilipino kapag mangyari ito sa kanyang administrasyon at kapag maisabatas ho ito. So ngayon ako naniniwala na talagang si Mr. President Bongbong Marcos ay pinapakinggan niya ang mga panawagan ng taong bayan. Isa na din po dyan ang panawagan natin na panagutin ang mga di umano'y sangkot sa korupsyon. So, alam naman po natin na nag-a-update o nagre-report si Mr. President Bongbong Marcos regarding sa mga taong di umano'y sangkot sa mga anomaly sa flood control project. Ngayon, eto naman mga ka-aksyon. Inaksyon na naman ni Mr. President Bongbong Marcos ang panawagan ng taong bayan noong November 30. Eto ho, basahin lang po natin yung nasa screen na nakikita nyo. Marcos, iniutos sa Kongreso na gawing prioridad ang anti-dynasty bill at 3 panukalang batas. Wow! Yan ang isa sa mga dinarasal ko at pinapangarap ko na sana maisabatas ho ito ang anti-dynasty bill. No? So ito ho, mga ka-action, mga kakamping. Pakinggan at panoorin po muna natin itong naging reaction ni Representative Attorney Laila De Lima bago ho ako magtuloy-tuloy sa aking sariling opinion. Kailangan ay ilubos-lubusan na sana yung ginawa ng Pangulo, dinerecho na niya na sinertify as urgent para sigurado na maisasabatas na rin bago yung break ng Kongreso. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping. Ayon kay Representative Attorney Laila De Lima, sana gawin ng urgent bago mag-break ang Kongreso. Alam naman natin na hindi ito madali, no? Hindi ito madali mga ka-action, mga kakampeng. Alam naman po natin na halos ang mga nakapang-upo ngayon nasa hanay nga ng dynasty. So isa lang ho talaga ang nakikita ko diyan na hindi dynastiya, si Mayor Leni Robredo or former Vice President Leni Robredo. Hindi ko alam, baka sila Senator Kiko Pangilinan or Bam Aquino or Chil Jokno, hindi ko alam ha. Basta kay ang sure ko talaga na hindi dynastiya si Robredo, si Mayor Leni Robredo. So, alam naman po natin noong November 30 nga, noong panawagan kontra corruption doon sa It's a People Power Monument, maraming placard na may bit-bit na anti-dynasty bill. At yun ang panawagan nila. 'Di ba? Yun ang panawagan nila na maisabatas itong anti-dynasty bill. Napakaganda ho ito mga ka-action kasi mabigyan ng pagkakataon ang ibang tao. 'Di ba? At sa tingin nyo ba kapag dynastiya, sa tingin nyo ba ito'y halimbawa lang ha? Halimbawa lang. Sa tingin ba natin, halimbawa, sa isang lugar, halimbawa kapag 5 magpapamilya, halimbawa sila ang tumakbo at sila talaga ang may matagal na hawak na sa isang lugar, halimbawa lang po ito ha, at may sumubok na isang pamilya, no? Nagaling sa isang pamilya, sumubok na tumakbo sa kaparehong posisyon. Sa tingin ba natin, mananalo kaya ang isa kontra 5? Di ba? Napakahirap ho yan mga ka-aksyon, mga kakamping. Kaya talagang pabor na pabor ho talaga ako na sana maisabatas ho ito sa administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos, itong anti-dynasty bill. At sa tingin nyo ba, sa tingin nyo, o sa tingin ko, pabor kaya si Mr. President Bongbong Marcos sa anti-dynasty bill? Para sa akin, in my own opinion, siguro pabor si Mr. President Bongbong Marcos. Kasi inuutos niya ito sa Kongreso na gawing prioridad ang anti-dynasty bill. 'Di ba? At yung 3 panukalang batas. Alam naman po natin si Mr. President, ano din po yan, no? Marami din mga Marcos na nasa posisyon ng gobyerno. Pero, ito ho, 'di ba? Para sa akin, talagang siguro lang ha, siguro pabor din si Mr. President
na maisabatas ang anti-dynasty bill. Di ba? O, kapag magawa ito ni Mr. President Bongbong Marcos o mangyari ito sa administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos, para sa akin, ito ang malaking ligasiya ni Mr. President Bongbong Marcos na hindi makakalimutan ng sambayanang Pilipino. Di ba? Talagang hahangaan at titingilain si Mr. President Bongbong Marcos kapag ito ay maisabatas sa kanyang administrasyon. Di ba? Kasi napakaganda ho ito mga ka-aksyon, mga kakampeng. No? Napakaganda ho ito. At talagang ito na talaga siguro ang magiging way, no? Ito, opinion ko lang ha. Ito na siguro ang magiging way para mabago talaga ang sistema ng Pilipinas. Di ba? Kaya itong ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos, isa talaga ako sa masaya. No? Kasi pakiramdam ko talagang pinapakinggan ni Mr. President Bongbong Marcos ang boses ng nakararami. Diba? Kumbaga talagang ang taong bayan talaga ang mahalaga ho sa kanya. Diba? Kaya maraming salamat sa inyo Mr. President Bongbong Marcos in advance kapag ito ay maisabatas sa administrasyon mo, talagang grabe, pinahanga mo ang 70 to 80% na Pilipino kapag ito ay maisabatas sa iyong administrasyon. Kayo mga ka-aksyon, mga kakamping, tatanungin ko kayo rin mga loyalista, mga DDS, kung ano po ang magiging reaction nyo dito. Kasi alam naman natin na ang mga iniidolo ng mga DDS, ilan din pamilya ang nasa posisyon. Ngayon, pabor ba kayo dito sa anti-dynasty bill? I-comment nyo lang ho ang inyong reaction. So, yun lang ho mga ka-aksyon. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone!